Manuel TV. Nang walang choice kundi umalis, kinuha ko ang suitcase ko, at kinaladkad ito sa likod ko. Nasa banyo pa rin si Gabriel nang padabog kong isinara ang pinto, at tumakbo sa hallway na walang magawa ang mga luhang pumapatak sa pisngi ko. Pinagtitinginan ako ng mga tao sa hallway habang nilalagpasan ko sila. Naiintriga ako sa paghahanap ng babaeng naluluha, ang mapanghusgang mga mata nila ay pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa, ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala akong pakialam kung ano ang tingin nila sa akin. Ang gusto ko lang gawin ay umalis sa lugar na ito nang mabilis hanggat kaya ko. Umalangaw-ngaw pa rin sa tenga ko ang sinabi ni Angela. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nabuntis siya ni Gabriel. Marahil ay naisin na siya ni Gabriel na pakasalan siya ngayon, ang katotohanang dinadala niya ang kanyang anak ay naging posible ang ideya ng kasal. Matagumpay akong nakalabas ng hotel nang walang sumusunod sa akin at pumara kaagad ng taxi. Binigyan ko ang driver ng isang address at masunurin niyang pinaandar ang sasakyan palayo sa hotel nang walang anumang tanong. Tumingin ako sa kumukupas na Anderson Hotel na may mabigat na puso. Nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na muling tutuntong sa lugar na iyon. Ang hotel ay nasa tuktok na listahan ng mga lugar na pinakaayaw ko. Kinasusuklaman ko ito ngayon gaya ng pagkamuhi ko sa may-ari nito. Masakit na napalingon ako sa hotel. Tahimik na inalok ako ng driver ng taxi ng tissue. Nanginginig akong nagpasalamat sa kanya, bago pinatuyo ang pisngi ko sa kanila. Gabriel, that jerk, can't wait for us to be legal divorced before get another woman pregnant. To think na kusa akong lumapit sa kanya kagabi, ay gusto kong sumuka. Nahihiya akong hinayaan ko siyang hawakan ako. Naiinis ako sa sarili ko. Gaano man kasakit ngayon, balang araw ay babalikan mo ang iyong sarili at malalaman mo na ang iyong mga pakikibaka ay nagpabago sa iyong buhay para sa mas mahusay. Sabi ng taxi driver. We were strangers and yet naramdaman kong inalagaan niya ako. Ang katotohanang may natitira pang mababait na tulad niya sa mundong ito ang nagpagaan ng pakiramdam ko. I bet it will. Sagot ko, pilit na sumilay ang ngiti sa labi ko habang tinutuyo ang pisngi ko. Hindi na nagsalita pa ang driver hanggang sa makarating kami sa aming destinasyon. Huminto ang taxi sa gilid ng kalsada kung saan nakatayo ang mga murang naglalakihang gusali at mga paupuhang apartment. Inilabas ko ang aking wallet mula sa aking suitcase at mabilis na iniabot sa kanya ang bayad. Ito ay higit pa sa aking eksaktong bayad, ngunit ito ay aking sariling paraan ng pagbabayad sa kanyang mabait na kilos, ang tahimik na pakikiramay na handa niyang ibigay sa akin. Umakyat ang mga paa ko palabas ng sasakyan, hinila ang mabigat na suitcase sa likod ko. Malakas ang ulan kahapon at basa at madulas ang lupa. Ang nostalgic na amoy ng mamasa-masa na lupa ay nasa paligid ko, naalala ko ang aking pagkabata. Ang mga araw kung saan wala akong dapat ikabahala sa buhay, at nakita ko ang mundo bilang isang paraiso. Napabuntong hininga ko, pero noon pa iyon. Ngayon, nasa hustong gulang na ako para mapagtanto kung gaano kahirap ang buhay ng may sapat na gulang. Ang mga nadulas kong paa ay maingat na naglakad sa landas hanggang sa tuluyang marating ko ang sira-sirang pintuan ng isang sira-sirang 3 palapag na gusali. Isang murang apartment lang ang kaya kong bilhin ngayon. Karamihan sa mga naipon ko sa bangko ay napunta sa mga bayarin sa ospital ng aking ina. Kahit nagpumilit si Gabriel na bayaran sila, tumanggi akong pasanin ang lahat. Asawa ko siya pero hindi ibig sabihin na hahayaan ko siyang balikatin ang lahat ng gastos. Sa huli ay hinati namin ang mga gastos. Siya ang nagbayad ng mga bayarin sa ospital, at ako naman ang nagbayad ng mga gamot ni mommy. Marahan akong kumatok sa pinto. Tapos may narinig akong footsteps. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang payat na babaeng nasa edad 40. Hello, magiliw na bati ng babae. Paano kita matutulungan? Tanong niya. Bumukas ang kanyang mga labi sa isang ngiti, na nagpapakita ng kanyang nakangangaan na mga ngipin. Hindi mawala sa kanyang mukha ang magiliw na ngiti sa kanyang labi. Itatanong ko sana kung may bakanteng kwarto pa. Gusto ko sanang mag-rent. Sumagot ako. Hindi sinasadyang nakita ko ang advertisement ng apartment sa pahayagan halos 1 buwan na ang nakalipas. Noon, hindi ko man lang ito pinansin dahil akala ko hindi ko nakakailanganing mag-rent ng kwarto, pero nagbago ang mga pangyayari. Sa kabutihang palad, ang aking memorya ay kapansin-pansin at pinamamahalaang kong matandaan ang address. Lumiwanag ang mukha niya at mas binuksan niya ang pinto, tumambad ang dimly light na background at ang pagkutitap ng ilaw sa kisame. Napalunok ako ng mariin at biglang dumaloy ang panginginig sa aking gulugod, habang pinagmamasdan ko ang paligid. Parang may masasamang bagay na tatalon sa akin kung papasok ako sa loob. Not judging the place but the atmosphere trips me out. Tiningnan ko ang landlady, mukha siyang mabait at hindi nakakapinsala,
at hinihintay niya pa rin akong makapasok. Ayokong maging bastos at masaktan siya sa pagbabago ng isip ko. There's no turning back, sabi ko sa sarili ko habang napalunok ako. Ang lugar na ito ang una, huli at tanging pagpipilian ko. Mura at abot kaya ang rent. Ang gusaling ito ay naiulat na may pinakamataas na rating sa mga tuntunin ng pinakaligtas na mga neighborhood ayon sa pahayagan. Ang mga rate ng krimen ay mababa, at ang istasyon ng pulisya ay malapit lamang. Malapit din ang palengke, ilang block lang mula rito. Pansamantala lang ito hanggang sa makahanap ako ng mas magandang trabaho, sabi ko sa sarili ko, sa wakas ay pumasok na rin. At saka, mas gugustuhin ko pang manatili dito mag-isa, kaysa sa isang mansyon kasama si Gabriel. Ang mga ilaw sa itaas ko ay kumikislap at ang pinto ay nagbigay ng nakakatakot na langit-ngit, habang ito ay sumara sa likod ko. Humihingi ako ng paumanhin sa mga ilaw, dear. Nakipag-ugnayan ako sa nag-aayos kahapon, ngunit siya ay may sakit at nangakong gagawin ito kapag siya ay gumaling. Ngunit huwag mag-alala, ito ay isang banayad na lagnat. Siya ay babalik sa kanyang mga paa bukas upang ayusin ang mga ilaw. Paliwanag ng babae, iminuwestra ang kumikislap na ilaw sa kisame. Ang bahagyang discomfort na naramdaman ko patungo sa lugar ay mahiwagang nawala, at ngumiti ako pabalik sa kanya. Naiintindihan ko, sagot ko. Amelia, tawagin mo na lang akong Amelia. Magalang niyang sabi, binuksan ang pinto para tumambad ang isang maluwang na corridor. Ako ang landlady at nakatira ako sa ikatlong palapag. Paliwanag niya habang naglalakad kami sa carpeted floor. Pinagmasdan ng mga mata ko ang kahabaan ng corridor. Kahit na medyo luma ang gusali, nakakagulat na malinis ito. Kulang lang ito ng kaunting pintura upang ganap na masakop ang mga luma ng pader. Pasensya na sa mga dingding. Mukhang luma na pero malakas, kaya nila ang impact ng lindol. Hindi ko pa kayang magpapinta dahil hindi ko kinaya ang amoy ng mga pintura dahil sa matinding hika ko. Paliwanag ni Amelia, napansin kong pinagmamasdan ko ang mga dingding. Ngumiti ako sa kanya ng buong pagkakaintindi. Nagkaroon din ako ng asma noong bata pa ako, at hindi ko matatanggap ang amoy ng mga kemikal na pang-industriya nang hindi ako inaatake ng aking hika. Sa kabutihang palad, nawala ang aking hika sa aking paglaki. Tumigil sa paglalakad si Amelia nang makarating kami sa kwarto sa dulong bahagi ng corridor. Naglabas siya ng isang set ng mga lumang susi mula sa kanyang bulsa, at pagkatapos ng ilang maikling pag-urong, nakita niya ang tama at binuksan ang pinto. Bumukas ito nang may nakakatakot na langit-ngit. Huminga ako ng malalim, expecting to see the worst. Sa halip ay halos mapatalon ako sa tuwa nang buksan ni Amelia ang mga ilaw, para makita ang isang maliit, ngunit maluwang na silid na may karaniwang sukat na kama. Isang bilog na mesa na may upuan kung saan ako makakain, at isang kabinet na sapat na lalagyan ng damit ko. Magiging maganda ba ang kwartong ito? Tanong niya, lumingon sa direksyon ko. It's more than enough, tuwang-tuwa kong sagot. The room actually surpassed my expectations, I thought to myself while surprisingly feeling comfortable already. Pareho ang vibe ng kwarto sa kwartong inupahan namin ni Mommy 7 taon na ang nakararaan, noong ibinenta namin ang bahay namin para pambayad sa mga bayarin sa ospital ni Daddy. Magandang marinig yun, dear. Lalong lumawak ang ngiti ni Amelia. Well, enjoy your stay here, Miss Monica. I filled in, embarrassed to realize I've forgotten to tell her my name after she introduced herself. Ah, yes Monica, ang ganda at kakaibang pangalan mo dyan, sabi ni Amelia. You have a eye-catching eye color too. Naka-contact lenses ka ba? Namula ang pisngi ko dahil sa papuri. Ang aking ina ang nagbigay sa akin ng pangalang iyon. Ang ibig sabihin ng Monica ay isang pambabae na pangalan na nagmula sa Latin na lubos na nauugnay sa mga gawain ng paglilingkod. Sabi ko sa kanya, naalala ko si Mommy. Eksaktong salita na may ngiti sa aking mga labi. Miss na miss ko na si Mommy. Napaisip ako, medyo nalungkot matapos banggitin ang pangalan niya sa isang bagong kakilala. Nakakalungkot isipin na wala na siya dito. Bumuntong hininga ako at lumingon kay Amelia para sagutin ang huli niyang tanong. No, wala akong suot na contact lens ngayon. Natural ang mga mata ko. Ang kakaibang kulay ay resulta ng isang bihirang kondisyon ng mata na tinatawag na heterochromia iridum, paliwanag ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito ngunit isaalang-alang ang iyong sarili na pinagpala. Sa kabila ng iyong kalagayan mayroon kang mga kamangha-manghang mga mata. Ang pagtingin sa iyong mga mata ay parang nakatitig ng diretsyo sa iyong kaluluwa. Ang mga ito ay maganda. Salamat, bulong ko. Nagmamalaki si Amelia. Walang kakaiba sa aking mga mata. Narito ang ekstrang susi, sabi niya at inabot sa akin ang susi. Kung sakaling kailanganin mo ang tulong ko, maaari mo akong tawagan sa pamamagitan ng telepono. Ang aking numero ay nakasulat sa card sa ilalim ng telepono. Naghanda si Amelia na umalis, ngunit bago siya tumungo sa pintuan, humingi siya ng tawad sa pagiging masyadong madaldal at napaglalaanan ako ng oras. Nakangiting sagot ko, tiniyak ko sa kanya na wala akong pakialam,
mabilis kong inalala na bayaran si Amelia ng eksaktong bayad sa pag-upa para sa isang buwang pananatili. Salamat, Monica, dear. Kinuha ni Amelia ang envelope, at marahang isinara ang pinto sa likuran niya nang makaalis siya. Inilagay ko ang mabigat kong suitcase sa tabi ng kama, at muli kong sinilip ang kwarto. Ang minimalist na estilo ay bumagay sa aking panlasa, at ang malaking bintana na malapit sa kama ay nagparamdam sa akin na mas nasa bahay. May maliit na banyo sa sulok. Maliit lang pero baliwala lang basta maligo ako araw-araw. Lumapit ako sa bintana at itinulak iyon, tumambad ang isang malaking hardin ng bulaklak at napuno ng mabangong amoy ang kwarto ko. Huminga ako ng malalim at pumikit saglit, ninamnam ang nakakapreskong malamig na simoy ng hangin na nagpasigla sa aking kalooban. Sa pakiramdam na mas nakaka-relax, sinimulan kong i-unpack ang aking mga damit. Katulad ng paglalagay ko ng mga damit ko sa kama, biglang tumunog ang phone ko. Sa pag-aakalang importante ito, mabilis kong sinagot ang tawag, buti na lang napagtanto kong si Gabriel pala ang nasa kabilang linya. Monica, can we? Nasa kabilang linya ang galit na boses ni Gabriel, pero agad ko siyang pinutol bago pa siya makapagsalita. You're still trying to contact me. Nakakahiya, naiinis na sabi ko. How dare he even bother to contact me after what he did to me? Siya ang nagdemand na hiwalayan ko siya, at nakipagrelasyon din siya sa kanyang sekretarya at talagang nabuntis siya. Huwag mo na akong tatawagan. I demanded, at ibinaba ko na ang tawag bago pa man siya makapagsalita. Kung may sense man siya, dapat tumigil na siya sa pakikipag-usap sa akin. Pero hindi, halatang nawala sa isip si Gabriel, nakitang umilo ang phone ko, sa pangalawang tawag mula sa kanya. Tinanggihan ko rin pero nakita sa screen ng phone ko na may 12 missed calls, at text messages na ako mula sa kanya. Ang lakas ng loob nitong lalaking ito. Sapat na sa akin ang mga kalokohan niya, at gusto ko siyang mawala agad sa buhay ko. Good riddance, bulong ko sa sarili ko habang mapaghiganti kong pinatay ang aking telepono, at itinatago ito sa ilalim ng unan na walang planong buksan ito. Ngayong naayos na ang isyong iyon, handa na akong maligo sa mainit na nakakapreskong paliguan. Sumasakit pa rin ang ulo ko dahil sa hangover ko, at pinalala ni Gabriel ang mga pangyayari. Ang paliguan lang ang kailangan ko para gumaling. Kinuha ko ang aking nakatuping bath towel sa kama, pumunta ako sa banyo dala ang mga gamit ko. I felt at ease in my room dahil sigurado akong hindi ako mahahanap ni Gabriel. Handa akong gugulin ang aking araw ng matiwasay na natutulog sa aking silid, at walang sinuman ang papayagang mang-istorbo sa akin. Maliit ang banyo, ngunit mayroon itong komportableng nakatile na sahig, at ang loob ay nakakagulat na malinis. Sa totoo lang, inaasahan ko ang mga agyo o alikabok, dahil ang banyo ay hindi nagamit ng ilang araw, kahit na linggo. Hindi ito ang uri ng banyo na nakasanayan ko rin. Napakaliit nito para sa akin. Gayunpaman, hindi mahalaga. Basta ligtas at komportable ako dito, iyon lang ang mahalaga. Sa kabutihang palad, si Amelia ay isang responsableng landlady, na panatili niya ang kalinisan ng parehong silid at ng kalakip na banyo para sa kanyang mga magiging mangungupahan. Sa ngayon, mabait, responsable at madaling kausap si Amelia. Mas naramdaman ko na ang desisyon kong manatili. Isinabot ko ang tuwalya sa rack at hinubad ang aking mga damit, inilagay sa ibabaw ng lababo. Nanginginig ang malamig na hangin, at dali-dali kong binuksan ang shower, umaasang may mainit na tubig. Sa kabutihang palad, ang tubig ay nakakagulat na mainit sa malamig na balat ko. Nagsimulang mag-relax ang mga pilit kong nerbiyos habang unti-unting nawawala ang stress ko. Napapikit ang mga mata ko, ninanamnam ang maliit, posibleng huling sandali ng kapayapaan. Pagkatapos ng araw na ito, kailangan kong maghanda para sa libing ni Mommy, at ayusin ang divorce namin ni Gabriel. Maraming bagay ang tumatakbo sa isip ko habang nakapikit. Karamihan sa kanila ay ang aking mga personal na problema sa financial na kailangan kong makahanap ng mga solusyon sa lalong madaling panahon. Pagmulat ng aking mga mata, kinuha ko ang paborito kong shampoo. Pagkatapos maglagay ng sapat na dami ng paborito kong shampoo sa aking buhok, dahan-dahan kong minasahe ang aking anit. Kahit papaano, medyo nabawasan ang stress ko. Pagkatapos kong magayos ng aking buhok, nagpatuloy ako sa paghuhugas ng aking katawan gamit ang sabon. Mariin kong pinunasan ang balat ko para mabura ang nalalabing pabango ni Gabriel na dumikit sa katawan ko. Nang makontento na ako na hindi ko na siya maamoy, binanlawan ko ang mga bula sa aking katawan. Pinatay ko na ang shower at nagtapis ng tuwalya sa katawan, hindi na ako nag-abala pang magsuot ng damit. Mag-isa lang ako sa kwarto ko, so why would it matter? Walang pwedeng pumasok sa kwarto ko. Napaisip ako. Pero mali ako. Binuksan ko ang pinto at nalaglag ang panga ko sa sahig nang makita ko kung sino ang nasa kama ko. Ang demonyo ay lumitaw sa aking silid. Si Gabriel yun. Napanganga ako sa dismaya. Paano niya pa ako nahanap? Ang panghihimasok na tanga. Walang sawang umupo si Gabriel sa gilid ng kama na para bang pag-aari niya ang lugar.
Sa hindi inaasahang tingin ko sa kanya, napaigting ang pangako at naging masikip na bola ang mga kamao ko. Kung nakakamatay ang tingin, patay na siya sa matalim na tingin na binaril ko sa kanya. How dare he? Hindi siya pwedeng pumasok sa kwarto ko nang walang pahintulot ko. Maaari ko siyang kasuhan ng trespassing kahit asawa ko siya. Anong ginagawa mo dito, Gabriel? Tanong ko, hindi nag-abala pang itago ang pang-aalipusta sa tono ko. Nang marinig ang boses ko ay agad siyang tumayo at lumingon sa direksyon ko. Nagulat man ako nang makita ko siya, hindi ko pinahalata. Maliit na ang silid, at ang pagkakita sa kanyang napakalaking tangkad at matipunong pangangatawan ay lalong lumiit sa silid. Nang malaman kong kaunting tuwalya lang ang nakatikip sa hubad kong katawan, napangiwi ako sa kanya at hiniling na umalis siya kaagad. No, sagot niya. Huminga ako ng malalim, sinubukan kong hawakan ang naninipis kong pasensya. Ang lalaking ito ang pinakamasama. Nagulat na makita ako. Tanong ni Gabriel na matapang na humakbang palapit hanggang sa nakatayo na siya sa harapan ko. Tumanggi kang sagutin ang aking mga tawag at hindi pinansin ang lahat ng aking mga text message, kaya napagpasyahan kong kailangan kong bisitahin ang aking asawa sa kanyang bagong tahanan. Soon-to-be ex-wife, itinama ko siya. Paano mo ako nahanap? I tracked your phone, sagot ni Gabriel at nagkibit balikat na parang hindi lang niya invade ang privacy ko. Ang kanyang malalim na asul na mga mata na nag-scan sa aking katawan mula ulo hanggang paa. Nanigas ako at hinigpitan ng hawak sa tuwalya ko. Sinubukan kong itago ang aking discomfort, itinaas ko ang aking baba, at sinalubong ang kanyang tingin. I want you out of my room now. Get out. Sinabi ko ng malakas ang mga salita sa isang nakakagulat na kalmado na paraan, kahit na ang gusto ko lang ay magbulalas ng masasamang salita sa kanya. Kailangan nating mag-usap, Monica. Mag-usap. Huwag kang clown, Gabriel. Wala tayong dapat pag-usapan. Saway ko sa kahinampas ang mga kamay niya gamit ang libreng kamay ko nang sinubukan niya akong hawakan. Huwag ka nang matigas ang ulo. Kailangan nating pag-usapan ang relationship natin. Giit niya at napataas naman ako ng kilay. Relationship, meron ba tayo? Napasigaw ako ng malakas, nagalit sa sinabi niya. Sinamaan siya ng matalas na labaha kong mga mata ng nakakamatay na titig. Kung nakakamatay lang ang tingin, ilang segundo lang namatay na siya. Hindi ko deserve lahat ng sakit na idinulot mo sa akin, Gabriel. Pwede bang bigyan mo lang ako ng huling pabor at hayaan mo akong mag-isa? Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Matigas niyang sagot. Fine, then you can wait forever. You and I will not talk about anything but our divorce. Putol ko. Nang napagtanto ko na halos sumisigaw na ako, huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko bago muling tumingin sa kanya. Tapos na tayo, Gabriel. Tapos na, medyo mahinahon kong sabi sa kanya, at pinanood ang pagbagsak ng mga balikat niya. Sinubukan akong yakapin ni Gabriel, pero kumalas ako sa pagkakahawak niya. Tumagos sa butas ng ilong ko ang bango ng kanyang kolon. Pagkatapos ay naamoy ko ang mahinang amoy ng whiskey sa kanyang hininga. It took me a second to realize na nakainom pala siya. Sumandal si Gabriel para mahalikan niya ako, pero bago pa dumampi ang labi niya sa labi ko, itinaas ko na ang kamay ko sa ere. Isang sampal. Biglang bumukas ang mga mata ni Gabriel sa gulat. Hindi niya inaasahan ang sampal. Pero hindi pa ako natapos. Itinaas ko ang isa ko pang kamay sa ere. Isa pang sampal ulit. This time dumapo ang sampal sa kabilang pisngi niya. Ang unang sampal ay ang pagpasok mo sa kwarto ko nang walang pahintulot para guluhin ang kapayapaan ko. At ang sumunod na sampal ay ang pagpapabuntis sa sekretarya mo. Umalis ka na sa kwarto ko, at kumuha ng sarili mong buhay. At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.